This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Bakit pakiramdam ko parang baliktad na? Bakit parang yung isa na yung naghahabol? Bakit mo siya hinahayaang nag-iisip mag-isa? Bakit sa tingin ko makasarili ka? Bakit ikaw yung nanligaw pero sa huli, ikaw yung hinahabol? Halika nga dito, mag-usap tayo. Welcome sa The Bucket List Podcast at pag-uusapan natin kung bakit yung mga lalaking nanliligaw sa huli, sila yung hinahabol. Gets nyo ba yung topic ngayon? Alam mo yung sila yung nagbibigay ng mga senyales na gusto nila yung babae. Tapos sila yung ginagawa lahat ng gusto nila para mapansin ng babae. Tapos habang tumatagal, bumabaliktad siya. Yung parang ikaw na yung pinoproblema ng babae kasi parang nawala na yung pinapakita mo dati sa kanya. From courting to hurting. Aww. Pero yun nga, napapansin ko kasi yun, pag nakakita ako ng mga babaeng namomroblema sa social media, may problema sa mga ka-MU nila, parang nabubuo naman yung MU kapag binibigay yung mga senyales na gusto kanila, tapos parang maliwalag naman sa isa't isa na nililigawan na nung lalaki yung babae pag ganun. Pero di ba parang nag-uumpisa yung relationship kapag umamin yung lalaki na pwede ba manligaw or parang kahit na sabihin hindi na nanligaw, ginagawa na lang niya palagi yung mga magagandang bagay dun sa girl. Tapos syempre darating yung point na mahuhulog yung babae sa kanya, ganyan. Darating yung time na dedepende yung babae sa kanya sa mga desisyon, yung mga lakad na apektuhan na kasi parang gusto kang isama, ganyan. Kasi para sa babae sobrang exciting nung courting phase. Kasi doon nila mararamdaman na prinsesa sila eh. Doon nila mararamdaman na nagmamatter sila. Doon nila mararamdaman na sobrang ganda-ganda nila. Dito sila napupuyat kasi kausap ka nila gabi-gabi, di ba? Ito yung araw-araw nagpapadala ka ng pagkain sa kanila. Ililibre mo ng kape, pupunta kayo ng Starbucks, kada sweldo mo inaaya mo sa restaurant. As in lahat ginagawa mo para sa kanya. Parang yung courting phase yung yung nagiging foundation ng mga pagsasamahan yung dalawa. Parang dito nyo ihuhulma lahat eh. Ito yung magiging poste sa mga susunod na mangyayari sa inyong dalawa. Kumbaga, syempre, lahat ng good memories nandito sa courting phase eh. Kasi ito yung parang hindi nyo pa maaway yung isa't isa. Nagkakahiyaan pa kayo magsumbatan kasi nga, wala pa, ano pa kayo eh, ayaw nyo pang masakal yung isa't isa eh. Tamang patwitams pa lang kayong dalawa, nagkakahiyaan pa. Which is normal, kasi ganoon naman talaga yung dynamics and yung nararanasan ng lahat. Diba? Kapag courting phase, nandito yung mga butterflies in your stomachs pa. Diyos ko po, ang tiyan nyo parang hardin, maraming bulaklak dahil maraming nagliliparang paru-paro. So kung lagi nga nangyayari to, anong tendency? Ano yung mangyayari, di ba? Yung girl, kahit sabihin mong independent yan, pero once na naramdaman na niyan, yung ganyang klase ng acts of service niya sa kanila, kahit sabihin niyang independent yan, dedepende yan sa inyo kasi nga, hiya na lang rin niya. Tsaka syempre, out of respect na rin sa kaya mong gawin sa kanya, kaya hinahayaan nila kayong gawin yung mga bagay na gusto nyong gawin. Ang problema lang nito kapag yung guy is, may term dito yung mga millennial ngayon. Ayun, yung love bombing. Parang ano daw siya eh, isang sign ng emotional abuse, parang ganon. Parang ito yung mga nanliligaw pero ang ginagawa nila, ibibigay nila lahat as in super best foot forward, parang pinupuri ka nila kahit saan, tapos lagi ka nilang binibigyan ng regalo, sinasanay ka nilang may regalo, tapos ang daming gusto na agad sa future nyo yung dalawa, tapos yung commitment yung dalawa hindi pa muna maayos-ayos, yung parang ganon, yung maiinip ka sa future kasi nilulook forward mo na agad siya kasi sobrang ganda ng mga sinasabi niya tungkol doon. Ang problema dito, kapag nangyayari na yun at hinayaan mo, darating sa point na kapag nagka-problema kayo, maaaring isumbat niya to sa'yo. Kunwari may gusto siya tapos hindi mo nagawa para sa kanya, parang sobrang sama-sama mo sa kanya kasi nga ginagawa niya sa'yo is sobrang dami na parang ang iniisip niya, ito lang di mo magawa, ito ngayon ginagawa ko sa'yo. Ito yung isa sa mga possibility na mamanipula ka nila. Dito ka masisimulang hawakan,
dito papasok yung hurting. Kumbaga yung from courting to hurting. Yan, ito na yung masamang part. Kasi nga, kung nakakaroon na kayo ng problema, then possible na may something na kailangan pag-usapan na parang kapag hinayaan, pag nabuo yung tampo na yan, masakit. Araw-araw mabigat yan kasama yung taong gusto mo sana makasama habang buhay. Alala ko may nagsabi sa akin noon na parang yung mga nagla-love bomb daw, grabe daw yung ka-insecurityhan sa sarili, na parang kailangan nila lagi ng reassurance sa sarili nila, na parang ginagamit nila yung partner nila para i-reassure lagi yung sarili nilang worth it sila, may nagmamahal sa kanila. Related pala yun sa mga past nila. Siguro may nangyari sa past nila na hindi super naging okay, na nauwi sa traumatic experience. Kaya nung nakakilala kayong dalawa, pwedeng dala niya pa yun. Syempre, karamihan naman ng mga bagong magkakakilala pa lang din, may mga daladalang mga mga issues na hindi pa talaga nare-resolve. Baga dumating ka lang sa buhay niya habang nag-heal siya. So parang natutulungan mo siya at some point, natutulungan ka niya at some point. Kaya sa umpisa okay lang talaga. Ang problema, naho-hostage ka sa ganitong sitwasyon kasi nga, alam mo na yung past traumas niya, ayaw mong maging ikaw yung naranasan niya dati. So, gagawin mo rin yung best mo para hindi mo siya masaktan. Ang problema, parang hindi nare-reciprocate yung nangyayari, na parang nagiging abangers ka sa mga bagay na sasabihin niya. Tapos, ito ka na naman, nare-reassure mo na naman siya. Parang walang katapusan, nagiging toxic na. Pero hindi ka makaalis dun sa web na ginawa niya sa'yo kasi nga, na-love bomb ka in the first place. Paano mo iiwan? Ganito naman yung ginawa sa'yo. Pero unti-unti silang bumabawi sa pagiging ganun. Tsaka paano mo malalaman kung totoo pa ba yung pinapakita sa'yo, diba? Minsan iniisip mo na baka another tactics na naman to para mahulog na naman ako sa kanya, di na naman ako makawala, tapos in the next day, in the next week, iba na naman yung mga pinapakita niya na parang nakakapagod, na at some point parang mga sad boy moments pa yung mga ganyan. Once nag-voice out ka ng nararamdaman mo or yung mga tampo mo sa mga nangyayari, parang iba yung mga maririnig mo sa kanya na parang magugulat ka na, talaga ba sinasabi mo yan sa akin? Antindi, no? Parang kung iisipin mo, dati wala lang naman sa iyo yung tao, pero dahil nga ginawa niya lahat para lang maagaw yung attention mo, biglang ganito na ulit yung sitwasyon. Mapapansin mong nila-love bomb ka na kapag yun sa una, super effort ganyan, tapos yung sa pangalawa naman, yung parang nagagalit siya kapag gumagawa ka ng plano na wala siya. Parang feeling niya kailangan kasama siya lagi dun sa picture or sa lahat ng plano mo sa buhay. Minsan kinokontrol ka makipagkita sa mga kaibigan mo. Minsan as in gumagawa siya ng way para hindi matuloy yung mga lakad nyo, kasi parang i-hassle ka niya para hindi ka lang matuloy sa ibang lakad, na parang sasabihin niya na super importante nitong lakad na to, kailangan ko lang nakasama kasi hindi ko kabisado yung lugar, ganyan. Pero ang point lang talaga is ayaw nilang matuloy yung lakad nyo with your friends, families, kasi nga gusto niya na magkasama kayong dalawa. Out of insecurity lang yun kaya nila nagagawa. Pero hindi ba nakakapikon kasi mahal mo yung tao at the same time nalulungkot ka at naaasar. Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan, B? Parang nung ilang araw, saya-saya natin, tapos ngayon, ganito na. Parang sobrang too good to be true. Ito na yung duda mo. Ito na yung tama nga yung instinct mo. Minsan parang gusto mong ipaalala na, huy, magkaliwanagan tayo, ikaw yung nanliligaw sa akin, bakit parang ako na yung sumusuyo sa'yo. At tingin ko, it's normal na gumawa ng space muna sa inyong dalawa. Kinaya mo naman yan diba? I mean, gets ko naman na mahirap tiisin kasi andyan na yan pinapasok mo na siya sa buhay mo So, parte na talaga siya ng pang-araw-araw mo. Pero kung same na lang lagi yung mga nangyayari, then hindi masamang gumawa ng onting space sa inyong dalawa. Mas okay na hindi mo na kayo mag-usap, na ibalik mo lang ulit sa sarili mo or mabawi mo man lang ulit yung katiting ng sarili mo sa kanya. Kung may mga napag-usapan kayo dati, pwede mong ibalik sa kanya yon, di ba? Para lang ma-regain mo ulit yung control sa sarili mo. For sure, may mga plans kayo na napag-usapan, so pwede mong ibalik sa kanya yon kung mag-uusap ulit kayong dalawa. At kung nag-usap na kayong dalawa at sa palala pa ulit nangyayari and nagtuloy-tuloy pa rin yung mga panggagaslight niya sa'yo, then sa tingin ko, parang kailangan mo nang mag-decide para sa sarili mo. Hirap kasi sa ganyan, hindi mo alam kung gusto ka pa ba niya, may iba na ba siya, ano ba yung problema, may gusto ba siyang sabihin na gusto niya sa'yo lang muna manggaling, ganyan. Ang hirap,
sobrang struggle niyan, promise. Lalo na kung working na kayong dalawa. Hindi mo alam kung may problema ba siya sa workplace niya kaya siya namomroblema. So isa pa yung isipin mo, di ba? Lalo na kung di mo naman kilala yung mga office mates niya. Paano ka kukuha ng sagot? Kaya sa tingin ko talaga ang sagot ay nasa sarili mo lang talaga. At least ngayon mas malinaw na. Kumbaga narinig mo tong podcast na to, may idea ka na sa mga, ay parang ito nga yung signs ha, parang nararanasan ko to ha. So sa tingin ko, it's up for you to decide kung kailan mo siya kakausapin, kailan mo aayusin yung sarili mo, or kailan mo ihahanda yung sarili mo sa ganitong klase ng problem. And sa akin, okay lang i-admit, okay lang mahiya na na-inlove ka sa ganitong klase ng tao kasi wala namang may alam in the first place, lalo na kapag nila-love bomb ka. Ang mangyayari dyan lagi is waiting game lang talaga unless ikaw na yung mag-stand up para sa sarili mo. Huwag mo na siyang hintayin na siya pa yung gumawa ng move kasi gano'n at gano'n na mangyayari. Nakasentro sa kanya yung lahat ng magiging desisyon niya. Tsaka kapag ginawa mo yun, isipin mo na hindi mo pagkakamali yun, na kaya ka nag-come up sa ganyan kasi napuno ka, dumami yung mga signs, dumami yung mga pangyayari na parang hindi na masaya sa inner peace mo. Lalo na kung di pa kayo committed. Nako girl, mas okay na umalis na lang muna. Ang dami pa dyan na willing magbigay talaga. Then at least dito may natutunan ka ulit, di ba? Sana nakatulong at kung may problems pa kayo na tulad ng ganito, pwede kayo mag-PM sa page. Mag-usap tayo doon. Sagutin ko kayo doon kasi active naman ako sa social media everyday. So makakausap nyo ako doon as in mabilis ako mag-reply doon. Lalo na't wala akong ginagawa. Malay mo, matulungan ka pa namin ng girlfriend ko, di ba? Kasi hingi rin ako ng point of view niya. Pag may humihingi ng payo, pinapakita ko sa kanya. So, ayun guys. Thank you. Medyo tumagal tayo ngayon. Syempre, gusto natin makatulong. So, ayun. Salamat guys. At sana i-follow nyo yung ating The Bucket List Podcast and yung The Bucket List Podcast community. Like lang kayo dyan para makapag-message kayo, makapagbigay kayo ng mga opinions sa mga susunod na episodes, mga suggestions, ganyan, para mas mapaganda pa yung ating podcast. Ayun, salamat ulit sa suporta. Sobrang salamat. Bye-bye guys. Bye-bye mga B.